Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na ang mga tao at nagkaroon na rin ng malay si Shu Chenchen. Sinabi niya sa kanyang ama na ayos lang daw siya at nag-utos na dalhin daw sa kanya yung libro, babasahin niya raw ito ng mabuti. At ikinalma ng mag-ama ang kanilang mga sarili upang basahin at intindihin ng mabuti ang Zeman's Boudoir Secrets. Sambit naman ni Mr. Shu at nagsabing ang Shin lang daw na yon ay napaka-vicious. Ni gumawa pa raw ito ng imbentong kwento patungkol kay Zhu Wenhua. Inimbita daw nila ng ilang beses noon si Zhu Wenhua bawat mayroong literary event ngunit napakahirap na raw nitong ipaliwanag ngayon dahil sa plot na nandito sa libro. Napasabi naman si Shu Chenchen na ang key point daw ay hindi si Zhu Wenhua, kundi dahil sa ang libro na ito ay napaka-exciting. Tiyak na magiging popular daw ang librong ito at magiging classic. Ganun pa man, si Shu Chenchen, nang biglang dumating si Zhang Jin. Pahampas nitong isinarado ang pinto, galit na naglakad patungo kay Shu Chenchen, at binigyan ito ng isang malutong na sampal na siya namang nagpatulala kay Shu Chenchen. Bakit hindi mo pa kasi pinatay ang bastard na yon noon, sigaw ni Zhang Jin, bakit daw ba kasi binuhay niya pa ang siraulong yon? At makikitang walang nagawa si Mr. Shu kundi ang mapahawak na lang sa kanyang mukha. Tumingin naman si Shu Chenchen kay Zhang Jin, at nagsabing nakita raw nitong nasaktan ang kanyang fiancé, tanging ang pagbuntunan lang daw ba nito ito ng galit ang kaya niyang gawin, wala raw ba itong kakayahang gumawa ng ibang bagay. Na siya namang lalong nagpalamon ng galit kay Zhang Jin, sinuntok ang lamisita na nasa harap ni Shu Chenchen, at nagsabing nagsisisi raw siya kung bakit hindi niya pa pinatay ang bastard na yun noon, bakit hindi niya pa kasi ito pinatay agad. Hinawakan naman ni Shu Chenchen ang balikat niya at nagsabing pakiusap ikalma daw nito ang sarili niya. Kumalma naman dito si Zhang Jin, umalis, at nagsabing pupuntahan niya raw ang kanyang ama. At lumipat ang eksena sa Nujiang Prefectural City, sa loob ng opisina ni Prefect Zhang. Dito, ay makikitang pinagmamasdan ni Zhang Jin ang kanyang ama habang nagbabasa ng libro. Maya-maya pa ay itiniklap na ni Prefect Zhang ang libro, at nagsabing talaga rong napakahusay ng pagkakasulat nito. Mukhang talagang ang tao raw na yon ay extraordinarily talented. Ang libro daw na ito ay tila hindi gawa ng isang young man, ito raw ay napaka-amazing. Father, ang libro na ito, ano gusto mong eban ko ito, dugtong naman ni Prefect Zhang. Oo Father, ang libro na ito ay, saad naman ni Zhang Jin ngunit biglang dumugtong ang Prefect na hindi pa raw ba nito naririnig ang kasabihan na kapag ka ang isang libro ay ipinagbawal mas lalo lang itong nagiging popular, oo maaari niya rong eban ang libro na ito ngunit, mas lalo lang daw itong magiging popular kapag ka ginawa niya yon. Ang tanging paraan lang daw upang tuluyang ma-extinguish ang popularity ng libro na ito, ay ang patayin si Shin lang. At kung gusto raw nilang mamatay ang taong yon, kailangan daw muna nilang wasakin ang Xuanwu Court. Na siya namang ikinainis ni Zhang Jin. Hahayaan na lang daw ba nila na tarnish ng taong yon ang reputasyon ni Shu Chenchen, hindi raw ba't magiging laughingstock lang ang kanilang family kapag kaganito. Ano naman saad ni Prefect Zhang na siya namang gumulantang kay Zhang Jin. Siya raw ay isa lamang blade ng Emperor, isang ruthless na official. Hindi niya raw ina-aspire na maging isang renowned na minister sa buong kasaysayan, wala raw siyang paki sa reputasyon. Tandaan daw ni Zhang Jin, mayroon lang silang iisang goal. At iyon ay ang burahin sa mapa at kasaysayan ang 100-year-old aristocrat family, ang Xuanwu Court, ang Jin family. Naiintindihan ko Father, sambit naman ni Zhang Jin. Idinagdag pa ni Prefect Zhang na gawin daw nitong flawless ang wedding ceremony. Dahil ang kasal daw nito ay magsisilbing warm-up para sa magiging assault ng new government sa Xuanwu Court. E-extend daw nito ang kanyang horizon, at wag magpa-apekto kay Shin lang, palagi raw itong maging objective, at wag alisin sa utak niya ang kanilang goal. Understood, sambit naman ni Zhang Jin. Sinaktan mo ba si Shu Chenchen? Tanong pa ng Prefect na siya namang ikinagulat ni Zhang Jin at hindi makapaniwala na nahulaan ito ng kanyang ama. Sinabi naman ni Prefect Zhang na hinayaan daw nito ang sarili niya na i-look down ng mga tao, mag-reflect daw ito sa kanyang sarili pagbalik niya.
Pakiusap patawarin mo ang aking foolishness father, sambit naman ni Zhang Jin, umalis, at napasabi sa kanyang isip na hanggat ma-eliminate niya lang daw ang Xuanwu Court, ang kanyang ama raw ay magiging governor ng Yangzhou base sa kanyang accomplishment. Ganun pa man, ang 100,000 gold coins daw na magmumula sa Shu family ay indispensable din. Sa ganitong paraan lang daw nila mapapatahimik ang kalaban. Sa sandaling kasalukuyan, ang tanging magagawa niya lang daw ay ang isantabi ang patungkol kay Xinlang at mag-focus sa paghahanap ng paraan kung papaano aatakihin ang Xuanwu Court. Ito raw ay ang priority. Samantala, sa loob naman ng Xuanwu Court ay makikitang isinulat ni Xinlang sa kanyang wall ang pangalan ni Zhou Wenhua at Viscount Zhou. Amay darling, saad niya kay Mulan. Palagi niya naman dong ginagawa ang best niya, ngunit bakit mas lalo lang dong dumarami ang mga kalaban na naisusulat niya sa wall imbes na bumaba. Napakasaya na raw sana dahil napuksan niya na si Tianheng, ngunit ngayon nadagdagan na naman ng dalawa. Ni may katapusan pa raw ba ang cycle ng paghihiganti na ito? Kailan niya raw ba matatapos ang cycle ng paghihiganti na ito nang magkaroon na siya ng masaya at mapayapang buhay? Ang kalaban mo ay kalaban ko rin darling, saad naman ni Mulan. Please darling, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, pakiusap wag daw itong maging ganito ka-amazing. Ayaw niya rong matalo sa Battle of Love sa pagitan nila. Bumaba si Xinlang at nagsabing coincidentally, ang mangyayaring engagement banquet daw mamayang gabi ay isa lamang political rehearsal upang atakehin ang Xuanwu Court. Ang sino man dong humarang sa daang babagtasin nila mamayang gabi, ay haharap sa matinding consequences, pagbabayaran niya raw ng malaki ang mga ito. Nang biglang dumating si Xiang Bing at sinabihan si Xinlang na gusto raw itong makausap ng Count. Sige, sambit naman ni Xinlang. Though si Xinlang ay napaka-confident, kabaligtaran naman ang istorya para kay Count Jinzhou. Sa sandaling ito ay nasa ilalim ng matinding pressure. Mayroong 3 unexpected guests na dadalo sa engagement banquet ni Shu Chenchen at Zhang Jin. At ang isa rito ay si Tang Yun, ang young master ng Jinhai Court mula sa North. At sinabi ng Count kay Xinlang na ang tao raw na yun, ang Jinhai, at ang kanilang Xuanwu Court ay mayroong conflict sa isa't isa. Ngunit, iyon lang daw ay sa pagitan ng old aristocracy. Ganun pa man, si Tang Yun, hindi inaasahan ng Count na kakampi ito sa new government faction. Ang pangalawa naman na dadalo ay si Nan Gongping, ang second young master ng Marquis Zhenbei. Si Nan Gongao, ang Marquis of Zhenbei, ay isang renowned general ng Yu State, ang commander ng Northern Army. Ito ay neutral at ipino-posisyon ang sarili niya sa gitna ng old aristocracy at new government faction. Ngunit ngayon, unexpectedly, pinapunta nito ang kanyang sariling anak upang umattend sa engagement banquet ni Zhang Jin. Ang pangatlong guest naman ay ang pinakaayaw na makita ng Count of Xuanwu, ito ay ang envoy ng Yinyuan Bank. Ang Yinyuan Bank ay isa sa mga major banks ng Yan Dynasty, mayroong kino-control na astronomical wealth, at mayroong kinakonduct na mga businesses sa mahigit 12 mga bansa. Ang Yinyuan Bank ay mayroong close ties sa old aristocracy sa loob ng nagdaang ilang daang taon. Kaya ang magpadala ang mga ito ng envoy upang umattend sa engagement banquet ni Zhang Jin, ito ay, at ang pinakamalala sa lahat, napakalaki ng utang ng Xuanwu Court sa bangko na ito. At sinabi ng Count kay Xinlang na ganito raw ang sitwasyon. Sa ngayon, ang Count of Xuanwu daw ay napapaligiran ng mga danger, kaya nai-exhaust daw siya dahil dito. Ang lahat daw ng mga bagay na ito na nasa harap ng kanyang mga mata ngayon ay napaka-perplexing. Kaya hindi niya raw maiwasang maramdaman na tila ba ang bubong na nasa itaas niya ay guguho na sa kanya. Kung kaya, mas maigi raw na wag nang dumalo si Xinlang sa engagement ceremony ni Zhang Jin at Shu Chenchen. Ngunit sumagot lang si Xinlang na pakiusap wag daw itong mag-alala, alam niya raw kung ano ang binabalak ni Zhang Chong at ng iba pa. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Idinagdag naman ni Xinlang na upang comfortably niyang ma-enjoy ang karangyaan at prosperity, madalas niya raw na inilalagay ang sarili niya sa mga sapatos ni Zhang Chong at dinidrain ang utak niya sa pag-iisip ng paraan kung papaano niya mapapabagsak ang Xuanwu Court. So,
Alam na alam niya na raw kung ano ang sinusubukang laruin ng mga yon. Medyo nainis at naguluhan naman ang Count sa sinabi ni Shin Lang kaya sinabihan niya itong maging mas specific. Ipinaliwanag naman ito ni Shin Lang. Ano raw ba ang pinakakinakatakutan ng Xuanwu Court? Una, ito raw ay ang isolation at tingnan ng mundo bilang kalaban. Ito raw ay ang Xuanwu Court. Ang Viscount of Lanshan ay nag-surrender na sa new government, habang ang Count of Jinhai naman ay mukhang aanib na rin sa new government upang i-eliminate sila. Sa buong aristocracy, ang tanging maaasahan lang nila ay ang Marquis of Zhenbei. Ang Marquis of Zhenbei ay mayroon ding 2,000 private soldiers, at estate na umaabot sa 300 square miles. Although ang Marquis of Zhenbei raw ay naging marquis lang dahil sa military achievements nito, at somewhat malayo sa mga old aristocrat na gaya nila, ito raw ay tumatayo sa parehong side na tinatayuan nila. Ngunit ngayon, dahil sa mga schemes ni Zhang Chong, ang Marquis of Zhenbei daw ay nag-shift papunta sa new government. At bilang resulta, ang Xuanwu Court na raw ang magiging pinakamalaking old aristocracy sa buong Tianan province at sila ay tuluyang na-expose sa ilalim ng spotlight ng new government. Sumigaw naman ang Count na walang duda raw na matagal nang pinaplano ni Zhang Chong ang patungkol sa bagay na ito. Ngunit, hindi naman daw sa walang mga countermeasures ang kanilang family, ngunit biglang dumugtong si Shin Lang na ang move daw na ginawa ni Zhang Chong ay isa lamang feint. Dahil ang gusto raw nitong mangyari, ay ang i-invest nila ang kanilang strategic resources papunta sa Marquis of Zhenbei's court at mag-exhaust ng lahat ng effort upang ma-regain ang Marquis of Zhenbei. Ganun pa man, hindi raw nila gagawin ang gustong mangyari ng kalaban, hayaan lang daw nila ang Marquis kung ano ang gusto nitong gawin. Ang susunod na step naman daw na binabalak ni Zhang Chong, ay ang i-cut off ang kanilang financial resources. Ang kanilang court daw ay mayroon ng napakalaking utang at sila ngayon ay humaharap sa isang matinding financial crisis. At syempre, ang consequences nito ay unimaginable. Pagkatapos na makumpleto ang dalawang step na yon, kung siya raw ay si Zhang Chong, magpo-proceed daw siya sa third step, at iyon ay ang Battle of Jinshan Island upang ma-eliminate na ng tuluyan ang Xuanwu Court. At makikitang hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Idinagdag pa ni Shin Lang na kung hindi raw siya nagkakamali, ang Emperor ay mag-i-issue ng kautusan patungkol sa permanent ownership ng Jinshan Island. Si Zhang Chong daw at si Zurong ay mahigit kalahating taon nang naghahanda para sa Battle of Jinshan Island. Kaya inevitable na raw ang pagkatalo nila. At once daw natuluyan ng mawala sa kanila ang Jinshan Island, ang kanilang mga creditors ay maaari nang mag-demand ng forfeiture of collateral dahil sa kanilang inability na magbayad ng utang. At ang collateral na yon ay ang Wangya Island, hindi raw ba? At sa kasamaang palad, ang 60% ng annual income ng Xuanwu Court ay nagmumula sa salt at iron revenue na nakukuha nila sa Wangya Island. Kaya kung ang mga creditors daw ay magsisik ng intervention sa Emperor upang i-claim ang Wangya Island, mahihirapan na raw sila na wag itong isuko sa mga yon. At kapag ka nagkaganon, ang financial chain daw ng kanilang court ay tuluyan ng mapipigtas. Na magre-resulta sa pagdisband sa kanilang military at pagbenta sa kanilang mga lupain. At sa sandaling iyon, ang Xuanwu Court ay mawawalan ng army, na para bang lobong walang pangil, at sila ay magmimastulang tupa sa slaughterhouse. Therefore, ang key to victory o sa kung sino ang matatalo sa kanila laban kay Zhang Chong, ay nakasalalay sa Battle of Jinshan Island. Ang pagkatalo sa Jinshan Island ay nangangahulugang mawawala sa kanila ang Wangya Island, ang kanilang military, at higit sa lahat, ang kanilang territory. Kaya ang ma-reclaim ang Jinshan Island, iyon daw ay ang key to victory, mag-aalaw sa kanila na i-expand ang kanilang military power, at maging mas malakas pa. Samantala, tila nagkabitak-bitak ang paligid ng chip na hinahawakan ni Shin Lang sa paningin ng Count, at nag-shatter ang ceiling na bumabalakid sa kanya. So ganoon daw pala, ito raw ay ang crucial point ng maka-breakthrough na ang kanilang Jin family sa encirclement, ito raw ay napaka-enlightening. At maging si Mr. Lin ay hindi rin makapaniwala kay Shin Lang. Sa napakaliit daw na impormasyon na taglay nito, ganito na raw katindi ang analyzation na nagawa nito.
Talaga raw bang mayroong ganito ka-intelligent na individual sa mundong ito, dagdag pa ng dalawa sa kanilang isip. Sinabi naman ni Mr. Lin na ngayong na-identify na raw nila na ang Jinshan Island ay ang susi. Ang Battle of Jinshan daw ay hindi na lang laban sa Count Jinhai, kundi pati na rin kay Zhang Chong at Zurong, at maging ang lurking presence ng Emperor. Mukhang maraming factions daw ang haharapin nila. Sinabi naman ni Xin Lang na patungkol sa Battle of Jinshan Island, mayroon pa rong 2 points na kailangan niyang i-figure out. Once na matuklasan niya na raw yun, tiyak na raw ang victory nila. Langsambit naman ng Count at nagsabing dapat hindi na raw ito pumasok pa sa kanilang family, sayang lang daw ang talent nito. Mas bagay daw kay Xin Lang na sa Monarch mismo mag-serve. Ngunit sumagot lang si Xin Lang na hindi na raw iyon kailangan, simulan daw ay ang kanyang queen sa loob at labas ng kama. Ngunit biglang na-realize ni Xin Lang ang nasabi niya, napatikip ng bunganga, shit nadulas daw siya. Nakalimutan niya rong ang Count pala ang kaharap niya. Makikita naman ang reaction ng Count dito kaya agad na binago ni Xin Lang ang topic at nagtanong kung bakit daw ba nagkautang ng napakalaking pera ang ama ng Count noon. Sumagot naman si Count Jinzhou na nag-employ daw kasi ang kanyang ama ng army na umabot sa 3,000 tao, isang buong fleet, at pagkatapos ay na-annihilate ang mga ito. 3,000 mercenaries at fleet. Sambit naman ni Xin Lang at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang binabalak gawin ng dating Count. Iyon daw ay isang level of expenditure na tanging maa-afford lamang ng mga maliliit na bansa kaya okay lang daw ba talaga na gawin ng isang Count ang ganoong bagay, kaya raw pala umabot na ng 20 taon at hindi pa rin nakukumpleto ni Count Jinzhou ang pagbayad sa utang na ito. Sinabi naman ng Count kay Xin Lang na ito raw ang dahilan kung bakit nag-aalala siya sa pag-attend nito sa engagement banquet. Dahil tiyak na pagtutulungan daw ito doon. Kahit ito pa raw ay napaka-incredible, napakahirap daw na i-fend off ang isang room na punong-puno ng mga kalaban. Aatakehin ba nila ako? Tanong naman ni Xin Lang at sumagot naman ang Count na hindi raw magiging ganoon. Kung ganon, sambit naman ni Xin Lang at nagsabing kung ganon wag daw itong mag-alala. Dahil kung hindi niya raw may papahiya ang lahat ng mga yon mamayang gabi, iisipin daw ng iba na napakadali lang bulihin ng Jin family. For some reason, napaka-excited niya raw ngayon, kumakati raw ng husto ang kanyang mga kamay, at tumawa si Xin Lang. By the way father-in-law, dagdag pa ni Xin Lang at nagsabing tiyak na mayroon dong taong darating dito na nagmula sa Yinyuan Bank 45 minuto magmula ngayon upang bisitahin ito. Mag-nod lang daw ito at mag-agree sa kung ano ang sasabihin ng taong yon, dahil malamang magsasalita lang daw iyon ng mga nonsense. Ha, sambit naman ni Count Jinzhou sa kanyang isip. Ang i-predict daw nito kung ano ang mangyayari at maging precise sa tamang oras. Iniisip daw ba ng taong ito na siya ay isang Diyos? Ganun pa man, pagkalipas ng 45 minuto, ay talagang ang mayroong dumating. Ini-report naman ni Jin Zong sa Count ang patungkol dito at gaya nga ng sinabi ni Xin Lang, ay may envoy na pinapunta ang Yinyuan Bank upang bisitahin ang Count of Xuanwo. At hindi makapaniwala ang Count na talagang dumating ito, at eksaktong-eksakto ang oras sa mismong sinabi ni Xin Lang. At dito ay in-inform ng envoy ang Count na dadalo sila sa engagement banquet ni Zhang Jin, ngunit niliwanag din nito na ang stance nila ay hindi pa rin nagbabago, kakampi pa rin daw sila ng Count of Xuanwo. Mayroon dong 12-12 vassal sa buong Yan Dynasty at daan-daang old aristocrats kaya ang malalim na ugnayan sa pagitan nila ay hinding-hindi magbabago. Oo syempre sambit naman ng Count at napasabi sa kanyang isip na ngunit kung ganon, bakit daw ito a-attend sa engagement banquet ni Zhang Jin, sino raw ba ang sinusubukang lokohin nito? Ngunit gaya daw ng sinabi ni Xin Lang, oo na lang daw siya sa mga nonsense na pinagsasasabi nito. At, lumipat ang eksena sa location ng magaganap na engagement banquet, particular sa entrance kung saan makikitang nagbabatian ang mga bisita. Maya-maya pa ay napatingin sila sa isang dako. At makikitang ang umagaw pala sa atensyon nila ay si Xin Lang. Napakagwapo ng tao na yon, sino ba yon? Tanong ng isang ngunit sumagot lang ang isa pa na hindi raw ba nito nakikita na ito ay ang carriage ng Jin family, malamang ito daw yung Xin Lang.
At dito ay nabighani ang lahat kay Shinlang, mas gwapo pa raw ito sa groom. My dear husband, binabalak mo bang overshadow ang host ngayong gabi? Sambit naman ni Mulan mula sa loob ng carriage. Inalalayan naman itong bumaba ni Shinlang at nagsabing alam niya rong napakagwapo niya, at ito raw ay maaaring mag-inflict ng matinding pressure kay Mulan. Ngunit ganun pa man, kung looks lang ang pag-uusapan wag daw itong makaramdam ng inferiority dahil match lang daw sila. Kaya i-reveal na raw nito ang kanyang first-rate na beauty at charm. Bumaba si Mulan, na siya namang labis na ikinabighani ng mga kalalakihan. Grabe napakaganda raw ni Miss Jin Mulan, hindi raw may kukumpara rito si Miss Zhang Chunhua. At isinigaw ng receptionist na dumating na raw ang Lady of Xuanwo Court na si Jin Mulan at si Mr. Shin. Naglakad na ang dalawa papasok sa venue, at mapapansin ang masamang tingin ng ibang mga lalaki kay Shinlang ngunit ngumisi lang si Shinlang nang mapansin niya ito. Nang biglang mayroong sumalubong na bayarang babae kay Shinlang. My love, sa wakas nahanap nakita sigaw nito habang patakbong lumalapit kay Shinlang. Naintindihan naman agad ni Shinlang kung ano ang nangyayari dito. Gaya ng inaasahan sambit niya sa kanyang isip. Nagsalita ng malakas ang babae. At sinabi niya kay Shinlang na nagkaroon daw sila ng fantastic na gabi sa Lanshan City nung nakaraang araw, hinding-hindi niya raw makakalimutan ang napakainit na gabing yon buong buhay niya. Shinlang, ito raw mismo ang may sabi, na siya ay higit na mas magaling sa kama kumpara sa asawa nito. Hate daw nito ang kanyang asawa dahil sa pagiging motionless at unromantic nito sa kama. Ngunit siya, kaya niya rong yanigan ang mundo nito. At bukod pa doon, sinabi din daw nito sa kanya na may duda ito na mayroong kinikitang ibang lalaki ang asawa nito at nagtataksil sa kanya. Na siya namang ikinainis ni Mulan at napasabi sa kanyang isip na ngayon lang daw siya nakakita ng ganito ka-despicable na babae. May inilabas na item ang babae at nagsabing Shinlang, nangako daw ito sa kanya na gagawin siya nitong mistress sa labas ng Xuanwo City at ibinigay pa raw nito ang bagay na ito sa kanya. Naghintay daw siya ng ilang araw, ngunit bakit hindi raw ito nagpakita? At makikitang hindi makapaniwala ang mga lalaki na nasa likod ni Shinlang sa kanilang narinig at napasabi naman si Shinlang sa kanyang isip na ang item daw na hinahawakan ng babae na ito ay ang longevity lock na pinagawa ng kanyang ama para sa kanya. Nasa kanya na raw ito since birth, ngunit aksidente niya raw itong naiwan doon sa mansyon ng Shu family. Kaya tinawag niya si Jinhui at nag-utos ng kung ano. Sinunod naman ito ni Jinhui, at agad na umalis. Idinagdag naman ng babae na hindi raw siya makapaniwala na napaka-heartless ni Shinlang. Hindi raw ba nito naaalala kung ano ang ginawa nito at ni Jin Mukong sa kanya nung araw na yon, ni hindi nga raw siya nakabangon sa loob ng ilang araw. Plus, hindi pa raw siya nito binayaran. Nagkaroon daw ito ng free meal sa loob ng kanyang bahay, at nakipagtalik ng 7 beses sa kanya. May period daw siya nung araw na yon, ngunit ginalaw pa rin daw siya nito. What a pervert, sambit naman ng isang lalaki, disgusting sambit naman ng isa, at sinabi naman ng isa pa na hindi niya raw ini-expect na ganito pala kalala si Shinlang. Tinawag naman ni Shinlang na ma'am ang babae, at nagtanong kung magkano raw ba ang utang nito sa kanya nung gabing iyon. Sumagot naman ang babae na usually, nag-charge daw siya ng kalahating silver coin bawat gabi, ngunit since pinagtulungan daw siya nito at ni Jin Mukong, at may period daw siya nung araw na sumunod, 5 silver coins daw ang i-charge niya kay Shinlang. Okay, sagot naman ni Shinlang, at nagbigay ng 10 gold coins. Kung ibabawas daw nila ang 5 silver coins na utang niya, mayroon pa rong matitirang 175 silver coins. Kailangan nitong magsilbi ng 370 beses upang kitain ang ganitong halaga, hindi raw ba? Oo, salamat Mr. Shin, sambit naman ng babae. Ngunit, biglang sumigaw si Shinlang kay Jinhui, dalhin daw nito ang mga ito rito. At makikitang may dalang ilang mga pulubi si Jinhui, mukhang ito pala ang ipinag-utos ni Shinlang sa kanya kanina. Napatingin ang mga ito sa babae. At sinabi naman ni Shinlang na sa kanila na raw ang babaeng ito ngayon. At makikitang naglaway ang mga pulubi. Maraming salamat Mr. Shin, sambit ng isa,
At sinabi naman ng isa pa na hindi niya raw inaasahan na magiging ganito siya kaswerte. Nanlaki naman ang mga mata ng babae dito, napasigaw, at napahingi ng tulong. Tatakbo sana ito, ngunit bigla siyang hinarang ng mga guards. Sinabi naman ni Shin Lang na nagbayad na raw siya para sa mga pulubing ito, kaya gawin na raw ng babae ang parte niya at pagsilbihan ang mga ito. Ipinakita naman ng kamera ang matutulis at maruruming kuko ng mga pulubi, na siya namang ikinagulantang ng babae. Hindi raw ito maaari, hindi raw ito dapat na mangyari, mamamatay daw siya rito. Kaya sumigaw siya at humingi ng tulong sa butler ng Shu family, tulungan daw siya nito. Ito raw ang nag-utos sa kanya na i-defame si Mr. Shin Lang, kaya pakiusap tulungan daw siya nito. Anong pinagsasasabi mong bitch ka? Sambit naman nito, siya raw ang butler ng Shu family, kaya paano naman daw magiging posible na kilala niya ang isang low-life bitch na gaya nito. Sinabi niya sa mga tao na wag daw siyang tingnan ng mga ito, hindi niya raw kilala ang babaeng ito. Ha? Ay sisambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ito raw pala ay kagagawan ng butler ng Shu family, palagi daw siyang hinahanapan ng mali nito noon. At dito ay sumigaw ang butler na magkakaroon daw ngayon ng engagement banquet ang kanyang master, kaya hindi niya raw ito paparusahan. Kung kaya, umalis na raw ito sa paningin niya. Ngunit biglang lumuhad ang babae at sumigaw na nilapitan daw siya nito nung nakaraang araw, at nag-utos na i-defame niya si Mr. Shin. Nag-take advantage pa nga raw ito at nakipagtalik sa kanya ng ilang beses, hindi raw ba nito naaalala, nagmula raw sila sa iisang village at kilala raw ito ng mga tao doon. So hindi ako nakipagtalik sa iyo, hindi ba sambit naman ni Shin Lang? Hindi sagot naman ng babae. Ni hindi niya pa nga raw nakikita si Mr. Shin buong buhay niya, sinuhulan lang daw siya ni Mr. Butler upang gawin ang bagay na ito. Ni nagbayad pa nga raw ito ng extra, upang sabihin niya na mayroon siyang syphilis at naipasa niya ito kay Mr. Shin, ngunit tumanggi daw siya. Guards, palayasin niyo ang bitch na ito rito, sigaw naman ng butler, tumalikod upang umalis, ngunit bigla siyang tinawag ni Shin Lang na siya namang naging dahilan upang mapahinto ito. Lumingon ang butler, Mr. Shin, sambit niya at nagsabing ito raw ay nagmula sa Jin family, kaya wala raw itong karapatan na makialam sa mga affairs ng Shu family. Dahil kapag kaganon, iisipin daw ng mga tao na nag-o-overbearing ito at nagbabalak na maging master ng Xuanwu Court. Lumingon uli siya at nagsabing goodbye. Huwag kang umalis, sambit naman ni Shin Lang. At sinabi naman ng butler na nagsisinungaling daw ang bitch na yon, at kahit na idemanda pa raw siya ni Shin Lang, at dalhin ang kaso na ito sa City Lord, ang Jin family daw ay walang karapatan na mag-enforce ng batas. Sa madaling salita, wala raw itong magagawa sa kanya, kaya paalam na raw. At napatawa ang butler sa kanyang isip. Wala raw siyang paki kahit na napangasawa pa ni Shin Lang ang anak na babae ng Count of Xuanwu. Wala pa rin daw itong magagawa sa kanya kahit na malaman pa nito na nag-utos siya ng tao upang i-defame ito. Ang buhay niya raw ay napaka-great, maaari niya rong bulihin lang si Shin Lang at hindi siya mapaparusahan. Ngunit biglang umiyak si Shin Lang kay Mulan at nagsabing marami rong gustong pumatay sa kanya rito, takot na takot daw siya, umuwi na lang daw sila. Okay, sige, sambit naman ni Mulan, at umalis na nga sila. Samantala, makikita namang dumating na si Zhang Jin at nakita niya ang pag-alis ng mga ito. Hindi raw ito maaari, hindi raw maaaring umalis si Shin Lang. Paano pa raw nila ma-rehearse ang kanilang plano na pag-siege sa Jin family kung aalis si Shin Lang? Kaya hinabol niya ang mga ito at nagsabing hindi pa raw nagsisimula ang banquet, kaya bakit naman daw aalis na sila agad? Paiyak namang itinuro ni Shin Lang ang butler at nagsabing may gusto rong pumatay sa kanya. Ganun pa man, mananatili raw siya rito kung babasagin ni Zhang Jin ang binti ng taong yon. Na siya namang ikinainis ng husto ni Zhang Jin. Shit, sambit niya sa kanyang isip. Sinasadya raw ito ng taong ito, mukhang wala raw pala itong balak na umalis at umaarte lang, napakawalang hiya raw ng taong ito, napaka-evil daw nito. Butler Shu, sigaw niya at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong magbayad ng hor upang i-defame si Mr. Shin, at inutusan niya ang kanyang mga guards na hulihin ito.
Sinunod naman ito ng mga guards ni Zhang Jin, at napasigaw si Butler Shu. Samantala, makikiusap sana si Mr. Shu, ngunit agad itong pinutol ni Zhang Jin. Ito raw ay ang kanyang sariling engagement banquet, at mayroon dong ng ahas na sirain ito para lang sa personal na interest. Kung kaya, ano raw ba ang iisipin ng mga guest niya patungkol sa kanya kung hindi niya ito paparusahan? At inutusan niya na nga ang kanyang mga guards na isabsob sa lupa si Butler Shu at basagin ang binti nito. At, makikitang bumuwelo na ang isang guards, My Lord Young Master pagmamakaawa naman ng Butler. Siya raw ay napaka-loyal sa kanila, at wala na raw siyang ibang ginawa kundi ang sundin sila kaya wag daw nila itong gawin sa kanya. Ngunit biglang humakbang pasulong si Xin Lang at nagsabing teka lang. Nagtanong naman si Zhang Jin kung ano raw ba ang binabalak nito. Ngunit kinuha lang ni Xin Lang ang stick at nagsabing hindi na raw nila kailangang gawin pa ito, siya na raw mismo ang babasag sa binti ni Butler Shu na siya namang ikinagulantang nito. At, nang walang ano-ano ay iniangat na ni Xin Lang ang stick, pinuntirya ang kanang binti ni Butler Shu, at sabay na napasigaw ang dalawa. Na siya namang ipinagtaka ng mga tao, ha? Bakit daw ba sumigaw din si Mr. Shin? Pumunta ka rito Mulan nanginginig namang sambit ni Xin Lang. At dito ay sinabi ni Xin Lang kay Mulan na napasobra daw ang pag-swing niya, nabinat daw ang likod niya. What the fuck? Sambit naman ng Butler sa kanyang isip. Sumakit lang daw pala ang likod nito samantalang siya ay nabasag daw ang binti niya, ngunit mas malakas pa raw ang pagsigaw nito kumpara sa kanya. Minasahe naman ni Mulan ang likod ni Xin Lang, "O salamat darling napakaayos na ng pakiramdam ko sambit naman ni Xin Lang." Samantala, inutusan naman ni Zhang Jin ang mga guard na dalhin si Butler Shu sa mansyon ng Shu family at kumuha daw sila ng doktor. Hinila ng mga guard si Butler Shu, at inutusan naman ni Zhang Jin ang mga maids na linisin ang sahig na namantsahan ng dugo ni Butler Shu habang nag-stretch naman si Xin Lang. At, by way of knockout, si Xin Lang ang nanalo sa unang round ng paghaharap nila ni Zhang Jin. Ilang sandali pa ay pumasok na sila. At dito ay makikitang binati si Shu Chenchen at Zhang Jin ng isang bisita na papasok pa lang. Maya-maya pa ay nakapasok na sa pinto si Xin Lang at Mulan, nakita sila ni Shu Chenchen, at agad nitong binati at kinamusta si Mulan. Ha! Sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip. Ini-ignore daw siya ni Shu Chenchen, well makikipaglaro na lang daw siya. Nadala mo ba ang pera darling? Tanong naman ni Xin Lang at sumagot naman ng oo si Mulan. Maya-maya pa ay hawak na ni Xin Lang ang pera, ibinagsak sa kamay ni Shu Chenchen, at nagsabing magiging anong klaseng lalaki daw ba siya kung hindi niya babayaran ang naging pagsasama nila sa loob ng 3 buwan. Narito na raw ang pera, pakiusap check niya raw ito. Idinagdag pa ni Xin Lang na kahit nga raw ang one-night stand lang ay maglilid sa isang napakatinding pagmamahalan, paano pa raw kaya sila na nagsama sa loob ng 3 buwan at nagtalik ng mahigit sa 200 beses. Yung babae raw kanina sa labas ay nag-charge ng kalahating silver coins bawat isang beses, ngunit deserve daw ni Shu Chenchen, ng 10 beses na mas mataas sa rate ng babaeng yon. Makikita naman ang reaksyon ni Shu Chenchen at Zhang Jin dito, at mapapansin din ang pagkainggit ng mga lalaking nasa likod. Idinagdag pa ni Xin Lang na 50 gold coins daw ito lahat, ito raw ay katumbas ng 1,000 silver coins, maaari raw itong bilangin ni Shu Chenchen kung gusto niya. Oh, kailangan niya pang araw pa lang mag-compensate para sa mga araw na ginalaw niya ito habang may period ito, ganun pa man wala raw siyang dalang sapat na pera ngayon, maaari daw bang magsulat na lang siya ng resibo, at makikitang nilamon na ng kadiliman ang dalawa. Ganun pa man, nagawang mahila pabalik ni Shu Chenchen ang kanyang composure, nagsabing pakiusap pumasok na raw sila, at sinabi niya kay Mulan na magta-toast na lang daw sila mamaya. Binati ni Shu Chenchen ang isa pang guest, at makikitang hindi pa rin humuhupa ang inis ni Zhang Jin. On the surface, si Shu Chenchen ay mukhang polite kay Xin Lang at Mulan, ngunit, ini-arrange niya ang dalawa na maupo sa pang-siyam na table. Ang mga tao na nagmula sa Jin family ay hindi dapat na maupo sa table na ito, dapat mas malapit sila sa bride considering ang status na mayroon ang Jin family.
Ganun pa man, sinadya ito ni Xu Chenchen upang ipahiya sila. Oo, totoong mayroong mga makapangyarihang tao na guest sa banquet na ito, ngunit nevertheless, hindi deserve ng Jin family na paupuin lang sa panghuling mesa. Ha! Sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, hindi niya raw mahahayaan na tatrato-tretuhin lang ng mga ito ng ganito ang asawa niya. Ilang sandali pa ay sumigaw ang mga guards na ang young master ng Jin High Court at ang envoy ng governor ay dumating na. Ano? Nandito rin si Tang Yun, sambit ng isa. Narinig ko na ang envoy ng governor ay isang makapangyarihang tao, sambit naman ng isa, at sinabi naman ng isa pa na wow, napakarami dong mga influential na mga tao ang nandito ngayon. At maya-maya pa ay pumasok na nga si Zhu Wabian, ang pamangkin ni Zurong, anak ni General Zulin, ang envoy ng governor. Sumunod naman dito si Tang Yun, ang young master ng Jin High Court, isang scholar, sword expert, number 3 sa nangyaring Metropolitan Examination sa taong ito, at number 4 sa nangyaring Final Imperial Examination ngayong taon. At, makikitang nagkatinginan sila ni Shin Lang. Darling, sino ang mas gwapo, siya o ako? Tanong naman ni Shin Lang. Ikaw, sagot naman ni Mulan. Salamat, sambit naman ni Shin Lang sabay sandal sa balikat ni Mulan. Si Tang Yun ay nagmula sa isang noble family. Ang 1/3 ng mga taong nandito ay lumapit upang batiin ito, habang ang iba naman ay nangarap na lang na sana magkaroon din sila ng honor upang i-welcome ito. Si Liu Huyan ay isa ring scholar, ngunit ang tanging nagawa lang nito ay ang magbow habang pinagmamasdan ang iba na binabati si Tang Yun. Samantala, ang tao namang ito ay si Li Wensheng, isang true scholar ng Xuanwu City. Ilang buwan na mula nung huli tayong nagkita sa capital city, Mr. Tang, kamusta ka na? Bati nito kay Tang Yun. Nung nag-aaral pa ang original na Shin Lang, ay maraming beses na itong naparusahan ng kanyang guro. At sa tuwing pinaparusahan siya nito, ay palagi nitong sinasabi kay Shin Lang na bakit hindi raw ito tumulad kay Li Wensheng, si Shin Lang daw ay isang disappointment. Si Li Wensheng at Tang Yun ay sabay na nag-take ng Final Imperial Examination. Siya ay naging second place sa exam na yun sa edad na 28, which is impressive para sa Xuanwu City. Si Li Wensheng ay isa ring silver attire inspector, ini-inspect niya ang lahat ng mga counties ng Tiannan Province. Though ang posisyon na mayroon siya ay hindi ganoon kataas, ngunit still, mayroon pa rin siyang malaking kapangyarihan at maging ang prefect ay nirerespeto siya. At ang huling dumating ay si Nan Gongping, ang pangalawang anak na lalaki ng Marquis of Zhenbei, at ang kasabay niya ay ang representative ng Yinyuan Bank. At dumating na nga ang lahat ng mga makapangyarihang bisita ni Zhang Jin at Xu Chenchen. At pag-upo ng lahat ng mga guest, ay nagsimula na ang banquet. Lang, sa tingin mo aatakehin nila tayo? Tanong naman ni Mulan. Tingnan mo ito, darling, sagot naman ni Shin Lang sabay sulat ng kung ano sa mesa gamit ang kanyang kuko. Makikitang isinulat niya pala dito ang pangalan ni Wang Lian. Ang ibig mo bang sabihin si Wang Lian ang susunod na aatake sa atin? Tanong naman ni Mulan at sumagot naman si Shin Lang na most likely. Malamang ito raw ay ang second move na gagawin nila. At ilang sandali pa ay dumating na si Wang Lian na siya namang ikinagulat ni Mulan. Ha! Tama raw si Shin Lang. Tumayo naman si Zhang Jin at sinabihan si Wang Lian na late na raw ito, kailangan daw nitong mag-take ng 3 shots bilang penalty. Ha! Sambit naman ni Mulan sa kanyang isip. Si Zhang Jin at Wang Liang daw ay magkalaban, ngunit mukhang masaya raw ang pagkikita ng dalawang ito ngayon. Malamang nagkasundo raw ang mga ito upang pagtulungan sila. Samantala, mapapansin namang medyo nakainom si Wang Lian, tumingin siya kay Mulan, lumapit, tumuon sa mesa, at pasigaw na nagtanong kung bakit daw ba binasura siya nito. Mulan, bakit? Nakalimutan na raw ba nito ang pangako na binitawan nila sa isa't isa? Silang dalawa raw ay sumumpa sa ilalim ng punong Osmanthus nung nakaraang Mid-Autumn Festival Night. Hindi raw ba nito naaalala? Nagkaroon daw sila ng magandang gabing magkasama at nangako sa isa't isa na magiging sila habang buhay, kaya paano daw siya nito nagawang iwanan? Ano? Gulat na sambit naman ni Mulan sa kanyang isip.
Idinagdag pa ni Wang Lian na tinalikuran niya raw ang kanyang chance na mag-take ng Metropolitan Examination at naging isang small secretary sa Xuanwu City para lang kay Mulan, isinuko niya raw ang kanyang prospect para lang sa kanya. Kung kaya, bakit daw siya binasura nito at nagpakasal sa bastard na ito? At makikitang napuno na si Mulan, akmang tatayo, ngunit pinigilan siya ni Xin Lang at nagsabing kumalma lang daw ito, siya na raw ang bahala sa bastard na ito. Samantala, maririnig naman ang reaksyon ng mga tao sa mga sinabi ni Wang Lian. Hindi raw nila ini-expect na ang isang pure at noble lady na gaya ni Jin Mulan ay nakipag-goof around kay Wang Lian. Sinabi naman ng iba na ano raw ba ang nakakagulat doon, ang mga pure daw na mga babae ay malandi kung ito ay in private na, at sinabi naman ng iba pa na mukhang wala rong idea si Xin Lang kung anong klaseng babae ang napangasawa niya. Ganun pa man, nagsulat lang si Xin Lang. Bakit mo isinusulat ang mga pangalan nila? Pagtatakang tanong ni Mulan. At sumagot naman si Xin Lang na minamarkahan niya lang daw ang pangalan ng mga ito dahil babalikan niya sila sa hinaharap. At ang lahat daw ng nagtangkang manira kay Mulan, ay pahihirapan niya ng husto hanggang sa hilingin na lang ng mga ito na mamatay. Samantala, inakbayan naman ni Zhang Jin si Wang Lian upang akayin palayo kina Xin Lang at nagsabing magsisimula pa lang daw ang banquet, paano raw nangyaring nalasing na ito. Come on, dadalhin niya na raw ito sa kanyang upuan. Lumingon siya at napasabi sa kanyang isip na Xin Lang, ito raw ang nagdala ng sakunang ito sa sarili niya. Marahil hindi man daw nila ito masaktan ng direkta, ngunit mapapahiya naman daw nila ito sa pamamagitan ng pag-slander kay Mulan. Ano kamusta raw ba? Nagustuhan daw ba nito? Samantala mapapansin namang maging si Li Wensheng ay isinulat na rin ni Xin Lang. Nagtaka naman si Mulan nang makita ito, at napatingin siya kay Li Wensheng. Lang, siya ba ang pang-tatlong tao na aatake sa atin? Tanong niya kay Xin Lang. Oo, sagot naman ni Xin Lang, ito raw ang magbibigay ng final blow at susubok na patayin siya. Sinabi naman ni Mulan na mukhang handang-handa raw ang mga ito, kaya raw ba itong i-handle ni Xin Lang. Ngunit nagtanong lang si Xin Lang kung naaalala pa raw ba ni Mulan yung mga guest na bumisita sa kanila nung nakaraang buwan. Oo, sagot naman ni Mulan, pumunta raw ang mga yon sa kanila para kay Dr. An. Tumawa naman dito si Xin Lang at nagsabing iyon daw ang punto. Okay, sambit naman ni Mulan at nagsabing naniniwala daw siya kay Xin Lang, at kung pagtatangkaan daw ng mga ito ang buhay ni Xin Lang, papatayin niya raw silang lahat. Nagsalita naman si Zhang Jin, nagpasalamat sa lahat ng pumunta, at sumigaw na magkaroon daw sila ng toast. At iyon na nga ang ginawa ng lahat. Makikita naman ang dalawang ito na nag-cheers para sa muli nilang pagkikita. Maya-maya pa ay tumayo ang isang scholar, kinuha ang atensyon ng lahat, at nagtanong kung narinig na raw ba nila ang tungkol sa marvelous book na na-publish kailan lang. Here we go, sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip. Sumagot naman ang isa na mahirap daw na hindi nila iyon marinig dahil ang libro daw na yon ay nag-viral sa Yangwo Prefecture at Nujiang Prefecture, at naging popular pa nga raw ito maging sa buong Tianan Province. Dumagdag naman ang isa na iyon daw ay isang great book na nagpo-point ng maraming social problems at nagkukwento ng maraming interesting na mga stories. Ang basahin daw ang librong iyon ay isang napakagandang experience. Sinabi naman ng isang scholar na oo, ngunit kilala daw ba nila ang author ng librong iyon na si Mr. Nasty, narito raw ito ngayon kasama nila. Talaga, sigaw naman ng mga tao. No way. Ito raw ay isang pleasant surprise. Come on, sabihin daw nito sa kanila kung sino ito. Makikitang tumingin sa isang dako ang scholar, itinuro si Xin Lang, at nagsabing si Mr. Nasty daw ay si Mr. Xin ng Xuanwo Court. Sambit naman ni Xin Lang at napasabi sa kanyang isip na ang sama raw umakting ng mga ito. Well done Mr. Xin, sambit naman ng isa. Ang favorite part niya raw sa librong iyon ay ang mga tula. Ang lahat daw ng mga tula doon ay napaka-brilliant. Palagi daw siyang namumove kapag binabasa niya ang mga iyon. At nag-recite siya ng particular phrase mula sa tula na nagsasabing, kung ano ang lumilibot, dumarating, ang hustisya ay mayroong mahabang braso. Wow, napakahusay na tula, sigaw ng isa, at sinabi naman ng isa pa na talaga raw palang isang napaka-talented na writer si Mr. Xin.
Nilagak naman ni Wang Lian ang kanyang alak, tumayo, hinampas ang mesa, nagbuntong hininga, at sumigaw na shame on you Xinlang. Ang lakas naman daw ng apog nito na kunin ang kanyang babae at nakawin ang kanyang tula. Naisulat niya na raw ang tulang iyon noon, at plagiarized daw ito ni Xinlang. Paano naman daw ito makakagawa ng tula ito raw ay isa lamang black sheep sa academic world. Napangisi naman dito si Zhang Jin at napasabi sa kanyang isip na Xinlang, impolite daw na hindi mo maibalik kung ano ang natanggap mo. Naghanda raw sila ng 3 moves laban kay Xinlang, at bawat move daw ay mayroong mas malakas na destructive power kumpara sa nauna. Xinlang, hindi pa naman daw siguro ito susuko sa kanila ngayon hindi raw ba? At maririnig ang reaksyon ng mga tao mula sa sinabi ni Wang Lian. Napasabi ang isa na talaga ba, hindi naman siguro gagawin ni Mr. Xin ang ganoon ka-shameless na bagay hindi raw ba, nag-plagiarize ng tula, sambit naman ng isa at nagsabing ito raw ay isang complete disgrace para sa isang scholar, Xin lang magpaliwanag kasambit naman ng isa at tinanong naman ng isa pa si Wang Lian kung mayroon daw ba itong ebidensya, kung wala hindi raw maaaring basta-basta na lang itong magsalita ng ganitong nonsense. Tumayo naman ang isang matanda, nagsalita, at sinabihan niya si Wang Lian na si Xin lang daw ay kanyang mag-aaral. Note: ang matanda pala na ito ay ang dean ng Hanshui Institute kung saan dating nag-aral ang original na Xinlang. At idinagdag niya na although si Xinlang daw ay hindi promising noon, hindi raw nito kayang i-bear ang accusations ni Wang Lian patungkol sa plagiarism. Kaya kung wala raw itong ebidensya, wag daw itong gumawa ng mga unfounded na accusations. Evidence, sambit naman ni Wang Lian, syempre mayroon daw siyang ebidensya, sabay hugot ng kung ano sa kanyang damit. Inilabas niya ito at sumigaw na tingnan daw nila ito raw ay ang kanyang essay mula sa county examination 8 taon na ang nakararaan. Hindi naman daw siguro ito maaaring maging peke hindi raw ba? Note: ang county examination na tinutukoy ni Wang Lian ay ang first level ng imperial examination para sa title na scholar. Tanging ang mga nakapasa lang sa examination na ito ang maaaring makapag-take ng academy examination, at yung mga nakapasa sa academy examination ay makukuha ang title na scholar na prerequisite upang makaparticipate sa town examination upang makuha ang title na graduate. Although ang county examination ay hindi high level, still ito pa rin ay isang official at legitimate na imperial examination. Tiningnan naman ni Tang Yun ang essay ni Wang Lian. Tumingin din ang City Lord, at nagsabing oo totoo nga ang sinasabi ni Wang Lian. Ito raw talaga ay ang examination paper ng Nujiang Prefecture 8 taon na ang nakararaan. Mayroon din daw itong mga official seals mula sa prefecture at imperial consorate ng Tianan Province. At tingnan mo raw ang papel at handwriting na ito, hindi raw ito maaaring maging fake. Kinuha naman ni Li Wensheng ang papel at nagsabing sinasabi raw ba nito na isinulat ni Wang Lian ang essay na ito 8 taon na ang nakararaan, exactly sagot naman ng City Lord. At makikita ang pagkadismaya ng ibang mga scholars. Ito ay unarguable sambit ng isa, sinabi naman ng isa na hinangaan niya pa naman daw ang mga tula ni Xinlang, hindi raw siya makapaniwala na ito raw pala ay ginaya lang. Shameful. Si Xinlang ay disgrace para sa mga scholars sambit naman ng isa pa. Mr. Wang sambit naman ng dean at nagsabing ang mag-aaral niya raw at si Mr. Wang Liang ay hindi nag-intersect kailanman, kaya paano naman daw makokopya ni Xinlang ang mga tula nito. Sir sambit naman ni Wang Liang at nagsabing si Xinlang daw ay na-injured noon. Naawa daw siya rito noon kaya pinuntahan niya ito sa kanilang bahay upang tulungan sa pag-review sa kanyang mga schoolworks at tinuruan niya raw ito sa loob ng kalahating buwan. Ganun pa man, hindi niya raw ini-expect na ganito ka-heartless ang taong ito, at nagawa nitong i-plagiarize ang tula na isinulat niya. How outrageous sigaw naman ng dean, itinuro si Xinlang, at pasigaw na nagtanong kung totoo raw ba ang sinasabi ni Wang Lian. Ganun pa man, makikitang napakakalmado lang ni Xinlang, pinunasan ng tisyo ang kanyang bunganga, tumayo, at nagsabing kung ganon, hayaan daw siya nitong makita ang examination paper ni Wang Lian,
ngunit agad na sumabat ang City Lord na paano naman daw magiging posible na maaaring mahawakan ng isang taong wala man lang kahit na anong academic qualifications ang isang Imperial Examination paper, ilalagay niya lang daw ito rito, at tingnan lang daw ito ni Shin Lang mula sa kinatatayuan niya. Ha? Sa tingin mo hindi ko yan kayang makita sa ganitong layo, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, inactivate ang kanyang eyebrows, at iniskan ang examination paper ni Wang Lian. Wow, ang forgery daw na ginawa ng taong ito ay napaka-incredible. Ang bawat characters daw na nakapaloob dito ay nagtataglay ng handwriting ni Wang Lian at talagang ito raw ay 8 years ago pa na isulat. Ganun pa man, naiintindihan niya raw kung ano ang nangyayari dito. Ang mga characters na ito ay napaka-common. Una, ginanting daw ni Wang Lian ang mga kataga na mula sa ibang parte ng examination paper na ito, yung mga kataga na bumubuo sa tula. Ang picture daw na ito ay piraso ng mga fragmented words. Pagkatapos ay nag-hire daw ito ng napaka-skilled na mounter, at idinikit ang lahat ng mga kataga sa examination paper na ito, at patuloy na idiniskas ni Shin Lang sa kanyang isip kung ano ang ginawa ni Wang Lian upang ma-achieve ito at napabilib siya sa husay ng pagkakapeke ng mounter na gumawa nito. Shin Lang sigaw naman ni Wang Lian at nagsabing ang ebidensya daw na ito ay unarguable, may sasabihin pa raw ba ito? At makikitang maging ang Dean ay kinandem din si Shin Lang. Ito raw ay useless na nung nag-aaral pa ito sa Hanshui Institute, ngunit hindi niya raw ini-expect na ito ay magiging plagiarist. Ito raw ay kahihiyan para sa kanya at sa lahat ng mga scholars. Uminom naman ng alak si Wang Lian, hinampas ang mesa ni Shin Lang, at nagtanong kung may sasabihin pa raw ba ito, sabihin na raw nito ngayon. Mr. Shin, sambit naman ng isang babae at nagsabing hindi raw siya naniniwala na nag-plagiarize ito. Ang lahat ng ito ay coincidence lang, hindi raw ba, kapag ka nakapagsulat daw ito ng mas maganda pang tula kumpara dito ngayon mismo upang ma-prove ang kanyang talent, iyon daw ay great. At, ginatungan na rin ito ng iba pa. Oo, tama yon. Shin Lang, ipakita raw nito sa kanila ang kanyang talent sa poetry, kapag ka nakagawa raw ito ng mas magandang tula, ito raw ay hindi copycat. Samantala, sa surface ay makikita ang pagka-innocent ni Shu Chen, ngunit ang nasa isip nito ngayon ay ang kabaligtaran. Shin Lang, ito raw ay magaling sa pag-prove sa kanyang innocence, hindi raw ba, pues sa sandaling ito wala na raw itong magagawa, ang lahat daw ng nandito ay kalaban niya na ngayon. Shin Lang, sambit naman ni Li Wenzheng at nagsabing makipag-compete daw ito sa kanila sa larangan ng poetry kung gusto nito since marami rong mga scholars ang nandito. Bibigyan niya raw sila ng topic, at kung ang tula raw ni Shin Lang ay magagawang mahigitin ang mga magagawang tula ng mga scholars na nandito, mapapatunayan daw nito na siya ay talagang talented at hindi isang copycat. Kaya ano raw ba kaya kung ganito? Ito ang nagsulat ng Zeman's Boudoir Secrets, hindi raw ba? Kung ganon, secret daw ang gagawin nilang topic para sa tula. O sige, sigaw naman ng mga scholars, sige, secret daw ang gagawin nilang tema. Shin Lang, magsulat daw ito ng tula. Shin Lang, magsulat daw ito ng tula. Ibinaba naman ni Shin Lang ang kanyang iniinom na alak, nagde-4, ngumisi, at nagsabing bakit naman daw siya magsusulat ng tula, ano raw ba ang qualifications na mayroon sila upang maging deserving sila na makipag-compete sa kanya sa larangan ng poetry. Ina mo, ni wala kang ang title, paano ka may kukumpara sa amin, sigaw naman ng isa. Ngunit nagtanong lang si Shin Lang kung mayroon na raw ba sa kanilang nakapasa sa scholar examination, ano raw ba ang point kung naipasa nila ito. Sila raw ay magtatrabaho bilang civil servant sa loob ng ilang taon, at sa wakas ay magiging city lord pagkatapos ng napakaraming effort. Ang maging prefect daw ay siya ng magiging pinakamalaking achievement para sa kanila. Ngunit, ano raw ba ang silbi ng pagiging isang sheriff kapag ka naabot mo na ang iyong 50s? Anong wealth at glory daw ba ang maaari nilang ma-enjoy? Gaano daw ba kaganda ang magiging asawa nila? Anong uri ng bahay ang titirhan nila? Gaano karaming servants daw ba ang maaari nilang makuha? Samantalang siya raw ay nakatira sa napakalaking mansyon, na mayroong 12 ng mga servants at mga maids.
Ang brocade ng isinusuot niyang damit ay nagkakahalaga ng daan-daang gold coins, at ang asawa niya ay ang daughter ng Count of Xuanwo, ang pinakamagandang babae sa buong Nujang Prefecture, mayroong walang kapantay na beauty, figure, at martial arts skills. Samantala, makikita namang napangisi si Tang Yun sa nangyayari. Idinagdag pa ni Xin Lang sa mga scholars na ngunit paano naman daw ba sila? Nasa kanya na raw ngayon mismo ang lahat ng posible nilang ma-earn sa buong buhay nila, pati na ang mga bagay na hindi nila kayang maabot. Lahat daw ng mga pangarap nila, lahat ng mga gusto, hindi, kahit nga raw ang mga bagay na hindi nila lubos maisip ay napakadali lang para sa kanya na makuha. Kaya ngayon, sabihin daw ng mga ito sa kanya, anong qualifications daw ba ang mayroon sila upang may kumpara sila sa kanya, anong superiority daw ba ang mayroon sila sa harap niya. At tandaan daw nila, nakapunta lang sila rito sa banquet na ito upang maging mga onlookers. Ganun pa man, sa side niya, tila ito raw ay mistulang nakaset up para lamang sa kanya. At, makikitang napaiyak na sa inggit, sakit, at galit ang tatlo kay Xin Lang. Napasabi ang isa na napaka-despicable daw ng taong ito, ngunit bakit daw ba tila naiiyak siya? Damsambit naman ng isa, ang sakit-sakit na raw ng puso niya, at sinabi naman ng isa pa na hate niya raw ang taong ito raw ay nakakasuya. Idinagdag pa ni Xin Lang na magsulat ng mas magaling na tula upang i-prove ang sarili niya, itinuro si Xu Chenchen, at nagsabing nagpapatawa daw ba sila? Noon, siya raw ay isa lamang commoner, at kayang-kaya daw siyang durugan ng Xu family anumang oras. So kailangan niyang ipakita ang kanyang best upang i-prove ang kanyang innocence, at bakit niya naman daw gagawin yon? Tumingin siya kay Wang Lian, na-gets naman ito agad ni Mulan, pinitik ang drugs na hawak niya papunta sa alak ni Wang Lian, ininom, at sumigaw ito. Xin Lang, kung ito raw ay tunay na lalaki, aminin daw nito na ninakaw nito ang kanyang tula sa harap ng kanyang asawa. Ngunit tiningnan lang ito ni Xin Lang, inactivate ang kanyang eye prowess, at idinagdag ni Wang Lian na Xin Lang, you know what, kinasusuklaman niya raw ito. Napangisi naman dito si Xin Lang at napasabi sa kanyang isip na Wang Lian, ito raw mismo ang sumira sa kanyang sariling kapayapaan dahil sa pagpayag nito na maging isang stupid po ng ibang tao. Wala rong sino man ang maaaring manginsulto sa kanyang darling. Note, ang drug na pinitik ni Mulan kanina ay ang ginawa ni Xin Lang na hallucinogens. Ito ay magdudulot ng mild hallucinations gamit lang ang maliit na dosage. At kung ang malaking dosage naman ng drug na ito ang gagamitin, magagawa nitong mapaamin sa katotohanan ang taong nakainom nito, na para bang truth serum. At ang dosage na ginamit ni Mulan kanina ay sapat na upang maging truthful ang isang tao. At habang umiinom ng alak si Wang Lian, ay mas lalo lang na napabilis ang pag-absorb niya sa drug na ito. At dito ay sinabi ni Wang Lian kay Xin Lang na ang Jin family daw ay nalagay na sa tiyak na kapahamakan mula nang maging son-in-law ito ng Jin family. Tumalikod si Wang Lian, akmang aalis, hindi niya na raw kaya pa ang kahihiyan na makasama ang napaka-despicable na tulad ni Xin Lang dito. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ay napaka-satisfying, ni hindi man lang daw makarebot si Xin Lang. Haha Xin Lang, ito ay magaling magsalita hindi raw ba, at makikitang umepekto na ang truth serum. Teka lang bakit daw ba pakiramdam niya tila nagde-drift siya, nalasing na raw ba siya ng husto? Hindi. Malamang nade-delight lang daw siya ng labis sa pleasure ng victory. Nang biglang sumulpot sa likod niya si Xin Lang sabay sabing Wang Lian, sinisiraan at pini-frame up lang siya nito hindi raw ba? Haha oo Xin Lang pini-frame up lang kita sambit naman ni Wang Lian. Na siya namang labis na ikinagulat ng lahat. Plagiarized ko ba ang tula mo? Dagdag pa ni Xin Lang. Hindi pangiting sambit naman ni Wang Lian. Hindi niya raw isinulat ang tulang iyon, at sa totoo lang, kahit na napakaikli lang daw nun, iyon daw ay napaka-brilliant, hindi niya raw kayang magsulat ng ganon. Wang Lian sino ang nag-utos sa'yo na siraan ako, dagdag pa ni Xin Lang. Bumaling naman si Wang Liang, nagturo, at nagsabing ang nag-utos daw sa kanya, ay ang Lord of the City na si Liu Huyan. Ano, sigaw naman ng City Lord.
Sininyasan naman agad ni Zhang Jin ang guard at agad na nilapitan ng mga ito si Wang Lian. Lumilipad ako, ako'y lumilipad, sambit naman ni Wang Lian at nagsabing si Liu Huyan. Oo, si Liu Huyan, ito raw ang nag-utos sa kanya na siraan si Xinlang. Secretary Wang, pakiusap sumama ka sa amin, sambit naman ng isang guard, ngunit biglang inihampas ni Mulan ang kanyang espada sa mesa, at nagsabing patapusin daw nila si Wang Lian na siya namang nagpa-flinch sa mga guards. Idinagdag naman ni Wang Lian na Liu Huyan, palagi daw siyang inuutusan nito na gumawa ng kung ano-ano. Ngunit, alam daw ba nito na kinokald niya ito? 8 beses daw siyang nakipagtalik sa concubine nito, oo 8 beses. At sinabi pa raw ng concubine nito sa kanya na hindi man lang daw kayang tumagal ni Liu Huyan kahit na 1 minuto, at inuutusan pa raw ito ni Liu Huyan na umungol sa loob ng 15 minuto upang si Liu Huyan daw ay magmukhang tunay na lalaki. Na siya namang ikinainis ng husto ng City Lord at inutusan ang mga guards na hulihin si Wang Lian. Sinunod naman ito ng mga guards, ngunit bigla silang hinarang ng mga guards ng Jin family sa pangunguna ni Jin Hui. Teka lang, mag-uumpisa pa lang daw ang magandang palabas. Pinulot naman ni Xinlang ang examination paper ni Wang Lian, at nagtanong kung finorge daw ba nito ang examination paper na ito. Maliwanag daw na ito ay isang county test paper from 8 years ago, kaya paano raw nangyaring nandito ang tula niya. Hahayu silly boy, sambit naman ni Wang Lian. Gumupit daw siya ng mga characters mula sa kanyang mga old writings. Tapos pinuntahan niya raw ang best mounter dito sa Xuanwu City upang i-strip off ang mga ito at idikit sa examination paper na ito. At pagkatapos, ay binalot niya raw ang examination paper ng napakanipis na layer ng papel. At alam daw ba nito na ang binalot niya rito na papel ay tinalap niya lang sa isa ring examination paper from 8 years ago, at pagkatapos ay binake niya raw ito sa loob ng ilang oras at charan, napangisi naman dito si Tang Yun at dinagdag pa ni Wang Lian na you know what, na amazed daw talaga siya nang makita niya ito. Kayang-kayarong gawing authentic ng mounter na yun ang mga bagay-bagay, nakakabilib daw talaga ang taong yun. Kaya Xinlang, malapit na raw itong mamatay. At bakit mo naman ito ginawa? Tanong naman ni Xinlang. Sumigaw naman si Wang Lian na dapat daw kasi siya ang nasa posisyon ni Xinlang, dapat mapapasakan niya raw ang Xuanwu Court. Hanggat mapang-asawa niya lang daw si Jin Mulan at maging kabilang sa Jin family, magtutulungan daw sila ng uncle niya na i-control ang financial power ng Xuanwu Court. At kapag namatay na ang Count of Xuanwu, isasantabi niya raw si Jin Mukong, at ang kanyang anak ang magiging bagong Count of Xuanwu. Ngunit si Xinlang, ito raw ay isang napaka-despicable na thief, kinuha daw nito sa kanya ang lahat, at nipinatay pa raw nito ang kanyang uncle na si Xu Wenzhao. Kung kaya, gustong-gusto niya rong maghiganti. Kapag na-frame up niya raw si Xinlang, tatanggapin daw nila siya sa new government faction, at tutulungan pa nila siya na makapasa sa susunod na imperial examination. Xinlang, si Zhang Jin daw ay nakapaghanda na ng deadly move laban sa kanya, katapusan na raw nito. Mulan, my love, marry me, please marry me. At makikita ang pagkainis dito ni Zhang Jin. I see, sambit naman ni Xinlang, so ito raw pala ang tinatawag na speaking the truth habang lasing. Lumapit naman agad dito si Zhang Jin at nagsabing hindi niya raw inaasahan na magiging ganito kabaliw si Wang Lian, at umabot pa raw sa punto na gumamit ito ng ganito ka-ruthless na method makapaghiganti lang kay Xinlang. Xinlang, ito raw ay free name up ni Wang Lian, at nisinubukan pa raw nitong i-claim ang napaka-brilliant na tula ni Xinlang. Kaya natitiyak niya raw na bibigyan ito ng justice ni City Lord Liu Huyan. Sinabi naman ni Liu Huyan kay Zhang Jin na i-report daw nito ang pangyayaring ito sa Imperial Consorate, hubaran ng karangalan si Wang Lian, pagmultahin ito ng 20 gold coins, at ibigay sa biktima na si Xinlang. Mr. Xinlang, satisfied ka na ba sa punishment na ito? Tanong naman ni Zhang Jin. Oo, syempre, sagot naman ni Xinlang. At makikitang inilabas na ng mga guard si Wang Lian, flowers sambit pa nito. Wang Lian, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip. Ayos lang daw sana kung inakusahan lang siya nito ng plagiarism, ngunit, ito raw ay naging unforgivable nung free name up nito maging ang kanyang darling.
Ipinapangako niya raw na ito ay mamamatay, at hindi raw magiging payapa ang kamatayan nito, mamamatay daw ito sa ilalim ng misery at humiliation. At, iniscort ng mga guard si Wang Lian ilang milya ang layo mula sa bangkot bago ito dinukot ng mga lalaki na nakasuot ng mga itim na damit at maskara. At balik sa party, dito ay sinabi ni Xin Lang kay Li Wenzheng na gusto raw nitong magsulat siya ng tula kanina na mayroong temang secret at makipag-compete sa mga scholars. Nagulat naman dito si Zhang Jin, bakit daw ba bigla na lang naging formal si Xin Lang? Dinagdag pa ni Xin Lang na tumanggi raw siya kanina, dahil sa tingin niya raw hindi niya kamatch ang mga scholars na yun ngunit ngayong nakapag-isip-isip na raw siya tungkol dito, ngayong napag-isipan niya na raw ito, still wala pa rin dong match sa kanya ang mga ito na siya namang naging dahilan upang mapabulwak ng dugo ang mga scholars. Ngunit since nag-propose na raw si Li Wenzheng ng theme, hindi raw maaari na hindi siya mag-produce ng tula, kailangan ma-maintain niya raw ang reputasyon niya, kaya makinig daw silang mabuti dahil gagawa daw siya ng tula sa loob lang ng 7 hakbang. Itinaas ni Xin Lang ang baso na hawak niya, at nagsabing ang title daw ng tulang ito ay Wag Honey. Humakbang si Xin Lang papunta sa gitna, at nagsimulang mag-recite. In and out, umaagos palabas ang pulang likido, in and out, pumasok at lumabas, siya'y napahalanghing at ako'y napangiti, iyon ay ang sekreto sa boudoir ni Chen Chen. Na siya namang ikinagulantang ni Shu Chen Chen, winasak ni Zhang Jin ang kanyang baso, nabalot ng galit, at napasabi sa kanyang isip na fuck you Xin Lang, papatayin niya raw ito, papatayin niya raw ito. Nasa na ang palakpak ko sambit naman ni Xin Lang at nagtanong kung hindi pa raw ba sapat ang tula niya, kung ganun kakanta na lang daw siya para sa kanila. At nag-umpisa nang ang kumanta si Xin Lang. Ito ang lyrics ng kanta. Chen Chen ang dati kong mahal, ang aking malarosas na babae, ay nag-aalok ng kanyang malarosas na labi, dinidrain ang bawat patak ko sa kalagitnaan ng gabi. At dito ay makikitang dumudugo na ang lip ni Shu Chen Chen, hindi niya na namalayang napakalakas na ng pagkagat niya sa kanyang lip dahil sa sobrang inis niya. Napansin naman ito ni Xin Lang, nilapitan, Chen Chen sambit niya at nagsabing umaagos daw ang pulang likido mula sa lip nito papunta sa kanyang mukha, ano hindi raw ba nito nagustuhan ang kanta niya, sige kakanta na lang daw siya ng iba. At makikitang nilamon na ng matinding galit, si Zhang Jin, at lumapit kay Xin Lang na para bang isang halimaw na nawala na sa katinoan. Agad namang nagtago si Xin Lang sa likod ni Mulan, at nagsabing Mulan, mukhang hindi raw nila nagustuhan ang kanyang tula at kanta, umuwi na lang daw sila. Lang nagustuhan ko ang kanta mo, tara umuwi na tayo at kantahan mo ako sambit naman ni Mulan. Ngunit, biglang nagsalita si Li Wenzheng at nagsabing hindi raw maaaring umalis si Xin Lang. Na siya namang ikinagulat ni Mulan, ha, mukhang tama raw yung sinabi ni Xin Lang kanina na si Li Wenzheng ang pangatlong aatake. Tangsambit naman ni Li Wenzheng sa young master ng Jinhai at nagtanong kung alam daw ba nito kung ano ang pinaka-ridiculous na bagay sa taong ito raw ay umaasta na para bang payaso sa bingit ng kamatayan. At sumigaw siya na Xin Lang, na-expose na raw ang binabalak nito na rebellion. At inutusan niya ang mga guards na hulihin si Xin Lang, kadenahan, at dalhin sa kapital. At pinalibutan na nga sila ng mga guards. Sa wakas sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip. Mayroon na rong nahulog sa trap na inihanda niya. Si Li Wenzheng, ito raw ay isa sa mga best scholars ng Xuanwo, ngunit ito raw ay naging isa lamang tool, ito raw mismo ang nagdulot ng kamatayan para sa sarili niya. Lordly sambit ni Xin Lang. Ano raw ba ang nagawa niya? Paano raw nito nasabing nasa bingit na siya ng kamatayan? Ngunit sumagot lang si Li Wenzheng na hindi lang daw ito, pati na ang Jin family. At sinabi niya kay Mulan na Miss Jin, tiyak na ang family daw nito ay mae-implicate. Sa mga susunod na araw, ang Emperor daw ay magpapadala ng Silver Attire Inspector upang imbestigahan ang Xuanwo Court. May isinulat siya, ito ay isang tula. Xin Lang, nakalimutan na raw ba nito? Ang tula raw na ito ay nagmula sa kanyang libro. At makikitang may ini-highlight siya ritong mga kataga. Ipinakita ito ni Li Wenzheng sa mga tao at sumigaw na nagsulat daw ng curse si Xin Lang para kay Prince Jin dito mismo sa kanyang tula.
Kung titingnan mo raw ang unang mga kataga sa particular na tulang ito, makakabuo raw ito ng pangungusap na nagsasabing si Prince Jin ay papatayin ng kalangitan. Nag-react naman dito ang mga tao, curse para kay Prince Jin, sambit ng isa, at napatanong naman ang isa kung totoo raw ba ito, ni ano raw ba ang iniisip ni Shin Lang. Idinagdag pa ni Li Wensheng na ang curse daw na ito ay makikita lang sa mga libro ni Shin Lang na naibenta sa Xuanwu City, ang version daw ng librong ito sa Lanshan City ay walang ganito. Ibig sabihin, ito raw ay hindi lang isang aksidente, sinadya raw itong idagdag ni Shin Lang. At makikitang hindi makapaniwala rito ang ibang mga bisita. Talaga raw palang ginawa ito ni Shin Lang, ang lakas naman daw ng loob nitong e-curse si Prince Jin. Katapusan na raw nito. Note: ang buong pangalan ni Prince Jin ay Nang Jin. Ang taong ito ay ang foster son at ang son-in-law ng Emperor ng Yu State. Originally, ang surname nito ay Xia, at ito ay ang dating Crown Prince ng Nano State, isang maliit na bansa na matatagpuan sa south ng Yu State at mayroong population na umaabot sa 1,000,000. Ang lokasyon ng bansang ito ay critical, since ito ay ang nagsisilbing buffer zone sa pagitan ng Yu State at mga barbarians. 20 taon na ang nakararaan, ay nakipagdigma ang Yu State laban sa mga barbarians. At sa digmaang ito, ang elite troop ng Nano State at ang kanilang emperor ang naging vanguard ngunit sa kasamaang palad, silang lahat ay namatay. Kung kaya, sa labis na pagdadalamhati, ay kinupkop ng Emperor ng Yu State ang dati 9 na taong gulang na Crown Prince ng Nano State. Ang Jin ay nangangahulugang manggas, na nagre-represent sa brotherhood ng Nano State at Yu State. Ang first memorial patungkol sa new policy ng Yu State ay isinulat din ni Nang Jin. Therefore, sa mata ng mga tao, ang hidden content na nakapaloob sa Zeman's Boudoir Secrets ni Shin Lang, ito ay mistulang nagpapakamatay. At sumigaw si Li Wensheng na Shin Lang, kakasulat lang daw ni Prince Jin sa memorial 10 taon na ang nakalilipas, ngunit, kailangan daw ba talagang umabot pa sa punto na e-curse to death ni Shin Lang si Prince Jin sa kanyang tula, ito raw ay isang halimaw. Ito raw ay isang premeditated at organized major case. Kaya bilang isang silver attire inspector, kailangang imbestigahan niya raw ito ng husto upang malaman niya kung sino ang nasa likod ni Shin Lang. At inutusan niya ang mga guards na hulihin si Shin Lang. At makikitang naglabas na ng sandata si Mulan. Miss Jin sambit naman ni Li Wensheng, marahil daw huli na upang edistansya nito ang kanyang sarili mula kay Shin Lang, ngunit ang magpakita raw ito ng mabuting kilos ay higit na mas mabuti kaysa hindi raw ba. Note: ang totoo, maging si Li Wensheng ay hindi rin kayang ma-resist ang charm na mayroon si Mulan na siyang pinakamagandang babae sa Xuanwu City, at maging sa buong Nujiang Prefecture. Ganun pa man, malabo na makuha ni Li Wensheng si Mulan since ito ay nagtatrabaho para sa Emperor na opposite side ng mga old aristocrat. Ganun pa man, kung hindi raw mapapasa kanya si Mulan, hindi rin daw ito mapupunta sa iba. Sinabi naman ni Mulan na siya raw at ang kanyang asawa ay iisa, kaya wag na rong mag-abala pa si Li Wensheng. Sumigaw naman si Li Wensheng na kung ganun, bisitahin na lang daw nito si Shin Lang sa kulungan na nasa capital kung gusto niya itong makita sa hinaharap. At inutusan niya ang mga guards na arestuhin si Shin Lang, kadena, at dalhin sa capital. Ngunit, biglang nag-slash si Mulan, pinuntirya ang mesa na siyang naging dahilan upang mahati ito. I don't think so, sigaw niya. Li Wensheng sambit naman ni Shin Lang at nagsabing ayaw na raw ba nitong marinig kung ano pa ang sasabihin niya, at nagtanong siya kung close daw ba ito sa kay Prince Jin. Sumagot naman si Li Wensheng na nung nakaraang taon, doon daw sa capital, ay pumunta si Prince Jin upang personal na batiin ang Majesty sa kanyang kaarawan. At nung panahon na yon, nagkaroon daw siya ng honor na mabisita ito. At salamat daw sa appreciation ni Prince Jin, nagkaroon daw sila ng pagkakataon na makapag-usap sa loob ng ilang araw, nagpalitan ng mga tula, at tuluyan na silang naging mabuting magkaibigan. So binisita mo si Prince Jin sa loob ng ilang beses at nagkaroon pa kayo ng mga sekretong pag-uusap, sambit naman ni Shin Lang, ito raw ay napaka-bold, at napaka-daring. Anong sinabi mo, Shin Lang? Sambit naman ni Li Wensheng,
Ano raw ba ang ibig sabihin nito sa sinabi niyang sekretong pag-uusap? Ano raw ba ang ibig nitong sabihin sa bold at daring? Ang pangahas naman daw nitong magbitaw ng mga ganitong kataga. Li Wenzheng, talagang sinadya ko yung idagdag sa aking tula, sambit naman ni Xin Lang, at sumigaw si Li Wenzheng na traidor, hulihin daw nila ang traidor na ito. Sumugod ang mga guards, ngunit biglang nagpakawala ng sunod-sunod na slash si Mulan na siyang nagpa-atras sa lahat. Mulan, how dare you, sigaw naman ni Li Wenzheng, ang lakas naman daw ng loob nitong depensahan ang rebeldeng ito. Iniangat niya ang kanyang badge at sumigaw na Liu Wuyan, General Zhang Jin, bilang mga officials ng Yu State, mayroon daw silang responsibilidad na i-eliminate ang mga traidor. At bilang Silver Attire Inspector, binibigyan niya raw sila ng order na immobilize ang lahat ng mga troops ngayon din upang hulihin si Xin Lang at ang iba pang sangkot sa rebellion na ito. At ang sino man dong makialam, ay patayin ng walang awa. Sumang-ayon naman agad dito ang dalawa, humakbang, kumilos na ang lahat ng mga troops, at sinigawan si Xin Lang at Mulan na sumuko na. Lord Li, pakiusap tanggapin mo ang tiger tali na ito, sambit naman ni Liu Wuyan, at napasabi si Li Wenzheng sa kanyang isip na Jin Mulan, marahil ito raw ay mahusay pagdating sa martial arts, ngunit no way daw na kaya nitong talunin ang daan-daang mga sundalo na nandito. Katapusan na raw nito at ng kanyang Jin family. Ngunit biglang nagsalita si Xin Lang at nagsabing Li Wenzheng, ito raw ay isang idiot. Sinubukan daw ba nitong isipin kung ano ang dahilan kung bakit dinagdagan niya ang kanyang tula, ngunit sumigaw lang si Li Wenzheng na i-take down daw nila si Xin Lang at Mulan, at patayin ang sino mang mag-resist. Ngunit biglang sinabi ni Xin Lang na ang Emperor ng State of Nano ay nagre-rebelde. At makikitang natigilan ang lahat nang marinig ito. Haha, Xin Lang, nababaliw ka na ba? Sambit naman ni Li Wenzheng at nagsabing si Prince Jin daw ay hindi lang foster son ng Majesty, ito rin daw ay ang husband ni Princess Ningluo. Kung kaya, bakit naman daw ito magre-rebelde? Sumagot naman si Xin Lang na kailangan daw nito itong gawin dahil sa ang plot nitong paglason kay Princess Ningluo ay nag-fail. Sinet up niya raw ang trap na ito sa kanyang libro at naghintay ng prey. At surprisingly, may nahulog na sa trap at ito raw ay ang idiot na si Li Wenzheng. Li Wenzheng, ito raw ay nakipag-conspire sa Emperor ng Nano State at nagkaroon ng ilang secret talks sa loob ng ilang araw at gabi. Ito ay parte ng plano ng Emperor ng Nano State, hindi raw ba? O baka nga isa pang key planner. Kaya Li Wenzheng, katapusan na raw nito, umuwi na raw ito at makipag-usap sa kanyang ina bago ito mamatay. Nagsisinungaling kasigaw naman ni Li Wenzheng, bakit naman daw magre-rebelde si Prince Jin? Hindi niya nga raw alam ang tungkol dito, at paano naman daw ito nalaman ni Xin Lang? Iyon ay medyo komplikado, sambit naman ni Xin Lang, at sinimulan niya nang ipaliwanag ang lahat. Note: ang dating emperor ng Nano State ay namatay sa digmaan dahil tumanggi ang Yu State na magbigay ng tulong sa kanila. It seemed na si Prince Jin ay favored ng Yu State, ngunit nung bumalik siya sa Nano State, ang mga officials ng Nano ay tanging nakikinig lang kay Princess Ningluo at siya ay nagmistulan na lang isang papat. Kung kaya, gumugol siya ng ilang taon sa pakikipaglaban upang ma-regain niya ang kanyang kapangyarihan. At ang final step, ay ang patayin si Princess Ningluo, ang pinakamalaki niyang hadlang. Inakala ni Princess Ningluo na nagkaroon lang siya ng kakaibang sakit kaya pumunta ito sa Xuanwu Court upang bisitahin ang famous doctor na si Dr. An Zaishi. Nalaman din ni Xin Lang ang tungkol dito kaya pumunta ito kay Dr. An upang tumulong sa paggamot kay Princess Ningluo. At dito ay nakita ni Xin Lang ang mga signs ng lason sa katawan ni Princess Ningluo. Ganun pa man, hindi siya confident na magagamot niya ito ng tuluyan kaya pinainom niya na lang ito ng gatas at iba pang mga gamot na mayroong kakayahang dahan-daang mag-excrete ng lason palabas. Nanatili si Princess Ningluo sa Xuanwu Court sa loob ng 2 araw bago tuluyang bumalik sa capital at tumuloy sa Nano State. At nung makonfirm na ni Xin Lang mula sa mga spies ng Xuanwu Court na ang nagtangkang pumatay kay Princess Ningluo sa pamamagitan ng lason ay si Prince Jin, doon na siya nakapag-decide na gamitin ito bilang trump card. Nakapagdesisyon siya na i-reprint ang 3,000 libro na ibebenta sa Xuanwu City, na siyang nag-lead sa tagpong ito.
Napaatras naman si Li Wensheng nang marinig ang mga sinabi ni Xinlang. Imposible. Ito raw ay imposible. Xinlang. Ito ay nag-e-spread lang ng rumors, hindi raw ba? Ito ay isa lamang trick, pues lalo lang dong mawawasak ang Jin family sa pinaka-tragic na paraan dahil sa ginagawa niyang ito. At sinigawan niya ang mga sundalo na ano pa raw ba ang hinihintay nila, arestuhin na raw nila ang bastard na ito, tiyak na magko-confess daw ito kapag pinahirapan na ito ng husto sa kulungan. Huwag kang magmadali Lord Li, sabat naman ni Xinlang. Ang pagre-rebelde daw ni Prince Jin ay nagsimula na 4 days ago pa at ang balita raw tungkol dito ay nakarating na sa kapital. At mula sa kapital, ang balita raw ay malimit na dumarating dito sa Xuanwo City sa loob ng 2 araw, kaya malamang maya-maya raw ay darating na ang balita. Nagtanong naman ang isang guard sa City Lord kung ano ang gagawin nila. Nag-withdraw ang mga sundalo na nakapalibot kina Xinlang, at pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa banquet hall, at mapapansin din na nakaupo na sina Xinlang at Mulan sa unang mesa. Nagtanong naman ang guard ni Zhang Jin kung ano raw ba ang sunod nilang gagawin, at sumagot naman si Zhang Jin na ang banquet daw ay magpapatuloy, maghihintay daw sila rito hanggang sa ma-confirm na nila ang katotohanan. Sumapit ang alas 8 ng gabi, alas 10, alas 12, at makikitang pinagpapawisan na ng husto si Li Wensheng. At nagulat siya nang biglang nagsalita si Xinlang. Lord Li, ano raw ba ang tingin nito sa pananahimik ni Zhang Chong? Tiyak na mas sharp daw ito kay Li Wensheng, ngunit, bakit daw ito ang unang nagsalita? Lord Li, ito raw ay ang pride ng Xuanwu City. Nagtrabaho daw ng husto ang kanyang mga magulang upang makultivate lang ito bilang talent. Ganun pa man, ito raw ay naging unfilial, kaya hindi magtatagal at masasaksihan na raw ng mga magulang nito ang kanyang kamatayan. Xinlang, ano ba ang kinaka-proud mo? Inis na sigaw naman ni Li Wensheng, ang mga sinabi raw nito ay pawang mga speculations lang, ito raw ay walang katotohanan. At kapag na-reveal na ang lahat, ito raw ay mae-execute sa harap ng lahat ng mga tao upang magsilbing warning sa iba. At ang century-old legacy ng Jin family ay mawawasak dahil sa kanya. Nang biglang dumating si Jin Zong upang magbigay ng report. Urgent report mula sa capital, sigaw niya. Ang emperor daw ng nanostate ay nagbalak na i-assassinate si Princess Ning Luo at i-massacre ang lahat ng Yu state officials. Na siya namang nagpatulo sa sipon ni Li Wensheng. Hahasambit niya at sumigaw na itigil na raw ito ni Xinlang, mas lalo lang daw itong nagmumukhang clown sa pinaggagawa niya. Ngunit biglang dumating ang henchman ni Liu Huyan na siya namang nagpaputla ng husto kay Li Wensheng. Lord, urgent report mula sa capital, sambit ng henchman at nagsabing si Prince Jin ng nanostate ay nagrebelde, tinangka daw nitong patayin ang mga Yu state officials. At dumating na rin ang henchman ni Zhang Jin. Sir, urgent report, si Prince Jin daw ng nanostate ay nagrebelde. Na siya namang labis na ikinagulat ng dalawa, totoo raw pala talaga ang mga sinabi ni Xinlang. At makikitang tuluyan ng nanghina ang mga binti ni Li Wensheng, napasandal sa mesa, namutla, pinagpawisan ng husto, at sinabi ni Xinlang na Li Wensheng, na i-record niya na raw ang lahat ng mga sinabi nito kanina tungkol sa pakikipag-conspire niya kay Prince Jin. Mabuting magkaibigan pala kayo ni Prince Jin, ha? Pues ang father-in-law niya raw mismo ang mag-i-expose kay Li Wensheng sa Xuanwu Court, kaya hintayin na lang daw nito ang kanyang kamatayan. At makikitang bumula na ang bibig ni Li Wensheng. At, by way of knockout, naipanalo ni Xinlang ang lahat ng 3 battles. Tumayo siya sa gitna, inextend ang kanyang mga braso, at nagtanong kung sino pa raw ba ang magtatangka sa kanya, at makikitang katahimikan ang naging reply ng banquet hall. Napangisi naman dito si Xinlang, ha? Hindi raw ba kaya na iniisip na nila na siya ay napaka-invincible, at sinabi niya sa mga scholars na naaawa daw siya sa mga tulad nila na walang mga backer. Ano raw ba ang edge ng pagiging scholar o pagiging isang silver attire inspector? Wala, sila raw ay mga tools lang. Ang mga tao na nagmula sa humble background, isang pagkakamali lang ay fatal na. Ganun pa man, siya raw ay iba at higit na nakakahigit sa kanila, kaya umiyak na lang daw sila kung gusto nila. Zhang Jin, marami rong nangyari ngayong gabi,
kaya hindi raw siya nagkaroon ng pagkakataon upang i-congratulate ito sa kanyang engagement. May hinugot si Shin Lang mula sa kanyang damit, iniabot kay Zhang Jin, at idinagdag na although siya raw at si Shu Chenchen ay hiwalay na, hindi pa rin daw maitatanggi ang katotohanang minsan na silang humiga sa iisang kama. Kung kaya, opisyal niya rong ibinibigay ito kay Zhang Jin, bilang regalo at pag-wish niya sa kanila ng masayang buhay. Note: ang ibinigay ni Shin Lang ay ang limited edition na colored version ng Zeman's Boudoir Secrets. Huwag daw nitong i-discriminate si Shu Chenchen dahil lang sa nagamit niya na ito noon, ito raw ay nasty ngunit nonetheless, ito raw ay good girl kaya i-cherish daw ito ni Zhang Jin. Makikita naman ang reaction ni Shu Chenchen sa mga pinagsasasabi ni Shin Lang, ngunit nagulat siya nang makita ang ekspresyon ni Zhang Jin. Salamat sa regalo mo Mr. Shin, sambit nito, patawad daw at hindi niya ito na-entertain sa gabing ito. At sinabi ni Shin Lang sa lahat na ngayon, mayroon pa raw ba siyang kailangang gawin? Anyone else? May gusto pa raw bang pumatay sa kanya? Tatayo lang daw siya rito at hihintayin ang moves na gagawin nila. Ano meron pa ba? Sabay lingon ngunit nakakabinging katahimikan lang ang bumungad sa kanya. Kaya kinuha na ni Shin Lang si Mulan, dahan-daang naglakad palabas, lumingon, at nagtanong uli kung sigurado daw ba talaga sila na wala nang magtatangkang pumatay sa kanya, kung wala na aalis na raw siya. At iyon na nga ang ginawa nila. Napabuntong hininga naman dito ang isang scholar, hay salamat sa wakas umalis na raw si Shin Lang. Ngunit, biglang bumalik si Shin Lang na siya namang nagpagulantang sa lahat. Ano? Wala na raw ba talaga, kung ganun goodbye. At makikita ang reaction ni Shu Chenchen, napasabi sa kanyang isip na ina mo Shin Lang hindi ka pa rin ba tapos, umalis ka ng hayop ka.